mga mainit na balita ngayong tanghali. Impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte inihain ng Magdalo Party List sa House of Representatives. Malacanang sinabing paninira lamang ito sa reputasyon ng Pangulo. Tatlo pang kaanak ng mga napatay sa Oplan Tokhang sa Payatas, Quezon City nagreklamo sa Ombudsman. 12 kongresista na tumutol sa pagkakapasa ng Death Penalty Re-imposition Bill, tinanggalan na ng committee chairmanship. Mighty Corporation handang magbayad ng bilyon pisong excise tax liabilities sa pamahalaan. Dating pamunuan ng Bureau of Internal Revenue, posibleng sampahan ng reklamo dahil sa hindi pagsasampa ng kaso sa kumpanya ng sigarilyo. Implementasyon ng panibagong travel ban ni US President Donald Trump muling hinarang sa isang korte sa Hawaii. At mahigit 800 residente sa isang barangay sa Paumbong, Bulacan natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali, naghain na ng impeachment complaint ang Magdalo Party List laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa House of Representatives. Mula sa House of Representatives, may ulat si Nel Maribohok live. Nel? Lord, alas 10 ng umaga nang i-file ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan sa grounds for impeachment na binabanggit ni Congressman Alejano ay ang umari paglabag sa saligang batas ni Pangulong Duterte, bribery, betrayal of public trust, high crimes at graft and corruption. Partikular na binabanggit ni Congressman Alejano ay ang mga kaso ng extrajudicial killings na dapat umano mapanagot ang Pangulo. Yung sa graft and corruption, napapaloob ho dito ng kanyang bank account. Marami ho ito. Ang kabuuan ho nito sa transaction na aming nakita ay around 2.2 billion pesos. At hindi man lang ho ito na i-declare sa kanyang SALN. At kasama ho rito ang mga properties na hindi rin po niya i-declare sa kanyang latest SALN. Pinag-aaralan nila ang isang supplemental complaints na ayon sa Magdalo Party List Representative ay naglalaman ng umano yung mga naging paglabag sa konstitusyon ng Pangulo. Ayon pa kay Congressman Alejano, may mga nagpahayag na ng pagsuporta sa impeachment complaint na ito. Tinanggap ng Office of the Secretary General ang complaint at ibibigay ito sa Office of House Speaker, dadaan sa House Rules at ibibigay naman sa House Justice Committee upang matalakay ang substance ng impeachment complaint. Floor? Nel Maribohok, nagulat mula sa House of Representatives. Ipinahayag ng Malacanang na ang impeachment complaint na inihain sa Kamara ay bahagi ng hakbang para sirain ang reputasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At mula sa Malacanang, makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si Rosalie Cos, live. Rosalie? Yes, magandang umaga, Flor. Nanindigan ng Malacanang na walang ginawa si Pangulong Rodrigo Duterte na pagtataksil, pandaraya sa tiwala ng publiko, panunuhol, pandarampong, paglabag sa ligang batas o anumang uri ng krimen upang mapatalsik ito sa pwesto. Sagot ito ng pamahalaan kaugnay ng inihain na impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara ngayong umaga ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang mga sunod-sunod na pangyayari kabilang na nga itong impeachment complaint ay tila anya bahagi ng coordinated o organisadong mga hakbang upang sirain ang reputasyon ni Pangulong Duterte at pabagsakin ang kanyang administrasyon. Hindi naman nababahala ang Malacanang sa mga pangyayaring ito, bagkus na nawagan sa publikong mag-focus sa nation building at maging mature hinggil sa mga issue ng bayan. Ayaw ring magbigay ng kanyang opinyon si Undersecretary Abella kung uusad ba ang impeachment complaint na inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso laban sa Pangulo. Subalit naniniwala si Undersecretary Abella na hahayaan ni Pangulong Duterte na magdesisyong pansarili ang kanyang mga kaalyado sa Kongreso at walang balak na manipulahin ang desisyon ng mga ito hinggil sa issue. Floor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Samantala, ipinahayag ng Malacanang na hindi impeachable offense ang pagpayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtungo ang survey ships ng China sa Benham Rice
Para naman kay Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, maaaring ireklamo si Senator Trillanes ng inciting to sedition dahil sa mga pahayag nito laban sa Pangulo. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. No, there's no encouragement because may agreement kami. I even invited them to the shores of the Philippines for a visit. Wala, pinapalaki lang yan ng, I don't know, walang negosyo dyan because it had we previously agreed. Hindi maaaring mapatalsik sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa naging pahayag nito kaugnay sa presensya ng Chinese survey ship sa Benham Rice. Ito ang reaksyon ng Malacanang kaugnay sa sinabi ni Senator Antonio Trillanes IV na maaaring ma-impeach ang Pangulo dahil sa umano'y posibleng pagkompromiso nito sa sovereign claim ng Pilipinas sa lugar ng walang mandato ng Kongreso. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, walang ginawa si Pangulong Duterte na pagtataksil, pandaraya sa tiwala ng publiko, panunuhol, pandarambong o anumang krimen upang ma-impeach ito, bagkos ay desidido aniya itong pangalagaan ang interes ng bansa. Dagdag pa nito, isinusulong din ng Administrasyong Duterte ang independent foreign policy habang itinatatag ang magandang ugnayan sa mga kalapit bansa alang-alang sa kapakanan ng Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na maaaring kasuhan ng inciting to sedition si Senator Trillanes dahil sa paulit-ulit na aligasyon laban kay Pangulong Duterte. But if you keep on repeating the same allegations like he's a murderer, is corrupt without even presenting evidence, I don't think you're doing that as a public service. Because if it is a public service, then what you should do is to file a case, not just besmirch the reputation of a particular public official. That's going against, that's beyond the mantle of freedom of expression. Samantala, naghain naman ng resolusyon sa Senado si Senator Trillanes upang imbestigahan ang naging kasunduan ni Pangulong Duterte at ng Chinese government kaugnay sa umano'y surveillance operations ng China sa Benham Rice. We need to investigate kung ano ba talaga yung agreement ni President Duterte with the Chinese officials kasi sinabi niya meron daw agreement kaya nandoon yung mga surveillance vessels sa Benham Rice. So delikado yan kasi yung Benham Rice, walang dispute doon. Talagang exclusive economic zone ng Pilipinas yan at nasa Pacific side yan. So hindi yan pinag-uusapan dapat. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. At sa iba pang mga balita, tinuligsan ni Vice President Leni Robredo ang anti-drug war ng pamahalaan sa isang video message na gagamitin sa pulong ng United Nations Commission on Narcotics Drugs sa Vienna, Austria. Narito ang report ni Rosalie Cos. Pinatikos ni Vice President Leni Robredo ang anti-drug war ng Administrasyong Duterte sa isang video message na inihanda ng kanyang opisina para ipalabas sa taunang pagpupulong ng United Nations Commission on Narcotics Drugs sa Vienna, Austria sa March 16. Sinabi ni VP Robredo na may ginagawang pang-aabuso ang ilang pulis sa pagpapatupad ng anti-drug war campaign ng pamahalaan, gaya ng warrantless search at ang umano'y palit-ulo scheme kung saan inaaresto ng mga pulis ang isang kaanak ng drug suspect na hindi nila matagpuan. In some areas in Manila where poverty is rampant, residents tell us that communities are rounded up in places like basketball courts. People are told that they didn't have any right to demand for search warrants because they were squatters and did not own the properties on which their houses were built. Ngunit ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, walang batayan ng mga pahayag ni VP Robredo at nailigaw ito sa mga impormasyong ibinigay sa kanya hinggil sa anti-drug war ng pamahalaan. No, we can only appeal to the Vice President's sense to study more and to listen more to what is the reality on the ground. It is not true, as she stated in her video, that this is the result, the extrajudicial killings are the result of police operations. Not necessarily true. Some of them, yes, but most of them are coming from the infighting between the members of the syndicate.
Ayon naman kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, bagamat karapatan ni VP Robredo na malayang makapagbigay ng kanyang pananaw sa mga public concern, responsibilidad pa rin ito na maging maingat, lalo na sa mga aligasyong walang batayan. Sinabi rin nito na hindi nauunawaan ng pangalawang Pangulo ang palit-ulo scheme ng PNP. Nilinaw ni Abella na sa naturang sistema, nagbibigay ng assistance ang drug suspects sa mga otoridad upang mahuli ang mas malalaking isda o may mga katungkulan sa illegal drug syndicate kapalit ng mas magaang na kaso. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Posibleng ilabas na ng Department of Justice sa susunod na linggo ang resulta sa investigation sa pagpaslang kay Albuera late Mayor Rolando Espinosa Sr. Ang Justice Secretary Vitaliano Aguirre, pirma na lamang ni Prosecutor General Victor Sepulveda ang kailangan para mailabas na ang report. Kasalukuyan nakalib si Sepulveda at sa Lunes pa ito magre-report. 23 pulis ng PNP CIDG Region 8, kabilang dating hepe na si Superintendent Marvin Marcos, ang naharap sa kasong murder dahil sa pagpatay kay Mayor Espinosa sa loob ng kanyang selda sa Baybay Leyte sa Provincial Jail noong Nobyembre. Ipinahayag ng Philippine National Police o kay PNP na walang nasuwi sa operasyon laban sa illegal na droga nito nakalipas na magdamag. Wala sa Camp Crame, makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si Leia Ilagan live. Yes, Leia. Magandang tanghali sa ilakay. Walang dumanak na dugo sa operasyon ng pulisya kontra illegal na droga sa buong bansa sa nakalipas na magdamag. Batay sa tala ng Philippine National Police mula alas 6 ng umaga kahapon hanggang kaninang alas 6 ng umaga din. Nananatili sa 27 ang bilang ng mga nasabing drug suspect sa isinagawa nilang 831 na operasyon. Nananatili rin sa 2 lamang ang bilang ng mga nasugatang pulis. Gayunman, nadagdagan ang bilang ng mga naarestong drug suspect na umakyat na sa 1,341 mula sa 1,102 kahapon. Habang sa ilalim naman ng Oplan Tokhang Revisited, nasa 38,718 ang bahay na kinatok kung saan napasuko ang nasa 3,575 na mga drug users at drug pusher. Balik sa Ilakay. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagulat mula sa Camp Crame. Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman at 3 pang kaanak ng mga napatay sa Oplan Tokhang sa Payatas, Quezon City. At mula sa Office of the Ombudsman, makausap natin sa pamamagitan ng telepono si Mon Ocson live. Go ahead, Mon. Yes, Wyla, frustrated murder, multiple murder, robbery, plant, drugs, and firearms at kasong administratibo ang isinapang reklamo ng 3 pang kaanak ng mga napatay sa Payatas, Quezon City sa Office of the Ombudsman laban sa 4 na miyembro ng Quezon City Police District na nagsagawa ng Oplan Tokhang noong August 21, 2016. Kabilang sa mga inireklamo ay sina Senior Inspector Emil Garcia, PO3 Alan Formilieza, PO1 James Agaraw at PO1 Melchor Navisaga. Kasama rin dito ay ang mga informant na sina Leia Barcelona, Mary Joy Ralo, Lori Barcelona at Richard Andan. Ayon sa mga abogado ng mga kaanak, nakaranas ng pananakot ang ilan sa mga ito dahil may nagtapon ng bangkay malapit sa kanilang bahay. Subalit hindi ito naging dahilan upang wag ituloy ng mga kaanak ang kanilang reklamo. Ang ibinigay ng Court of Appeals na permanent protection orders lamang ang pinangahawakan ng mga kaanak na proteksyon laban sa banta sa kanilang buhay. Sa bisa ng permanent protection orders, hindi maaaring lumapit ang mga reklamong pulis sa mga kaanak ng mga biktima ng 1 kilometrong radius. Sa hinaharap ay marami pa umanong mga nakahandang maghain ng reklamo sa mga biktima ng Oplan Tokhang dito sa Office of the Ombudsman. Latest, balik sa iyo, Wai. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, live mula sa Office of the Ombudsman. Magbabayad ang Mighty Corporation ng 3 billion pesos sa pamahalaan kaugnay ng ginawa nitong pamemeke ng mga tax stamps. Sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, sumulat na ang Mighty Corporation kay Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Aguirre, pinapayagan ito sa ilalim ng tax code pero kailangan masampahan muna ng tax evasion case ang kumpanya bago maisagawa ito. Hiniling ng Mighty Corporation na installment ang gagawin nitong pagbabayad. At alam din naman natin na sinabi ng Presidente
na siya ay okay na sa kanya kung magbabayad ng 3 billion ang Mighty para gamitin sa isang 1 billion hospital sa Tawi-Tawi, 1 billion hospital sa Sulu, and 1 billion additional funds ng Mary Johnston Hospital ng Tondo. Inihahanda na ng NBI ang isasampang kaso laban sa Mighty Corporation at inilagay na sa lookout bulletin ang mga may-ari ng kumpanya. Samantala, maaaring sampahan ng kasong negligence ang dating pinuno ng Bureau of Internal Revenue kaugnay ng issue sa Mighty Corporation. Sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na ito ay sa dahilang ipinagpaliban ng BIR ang pagsasampa ng reklamo sa korte laban sa kumpanya ng sigarilyo. Well, I think obviously they're protecting the Mighty cigarette. Because if you have a case filed prepared and you don't file it, there's only one reason for that. You're protecting the one. Ayon pa kay Attorney Panelo, inatasan na sila ni Pangulong Rodrigo Duterte na pag-aralan at magbigay ng rekomendasyon sa reklamong posibleng isasampa sa nakaraang pinuno ng BIR. Tinupad ni Speaker Pantaleon Alvarez at Supermajority Coalition ang banta na aalisan ng committee chairmanship ang mga kongresistang bumoto ng no sa pagpasa ng death penalty re-imposition bill. Narito ang report ni Nel Maribohok. Mr. Speaker, I move that we declare the positions of the chairperson of the following committees vacant. 11 committee chairmanship post ang idineklarang bakante ni House Majority Leader Rudy Fariñas bago i-adjourn ang sesyon ng mababang kapulungan ng Kongreso kahapon. Ito ay matapos tanggalin sa pwesto ang mga mambabatas mula sa Majority Coalition na bumoto ng no sa panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan. Kabilang dito sina Congresswoman Vilma Santos na chairperson ng Civil Service and Professional Regulation Committee, City Hataman ng Muslim Affairs, Bayan Muna Representative Carlos Zarate ng Natural Resources Committee, Congressman Mariano Velarde, Overseas Affairs, kakabag-aw ng Committee on People's Participation, Congresswoman Emmy De Jesus ng Poverty Alleviation, ACT Teachers Party List Antonio Tino ng Public Information, Representative Kit Belmonte ng Land Use, at Congresswoman Evelina Escudero ng Committee on Basic Education. Tinanggal rin sa pwesto sina Congresswoman Emily Naglipay sa Committee on Women, Henedina Abad sa Government Reorganization. Samantala, tinanggal naman bilang Deputy Speaker for Central Luzon si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Congressman Arroyo, sa kabila ng pangyayari ay patuloy pa rin niyang susuportahan si Pangulong Duterte. Sa pahayag naman ni Congressman Zarate, pag-aaralan nila ang sitwasyon para sa kanilang susunod na hakbang. Ayon naman kay Liberal Party member at Marikina Congressman Miro Kimbo, pinaghandaan na nila ang pangyayaring ito. Nabigla kami, napaaga. Although handa naman kami, importante siguro, gusto namin talaga sabihin kanina na yung pagkahandaan ng at least 4 naming chairperson na magbitiw doon sa mga posisyon. Kahapon ang huling araw ng sesyon para sa summer break at sa Mayo 1 muling magbabalik sesyon ng Kongreso. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Kinumpirma na ng Commission on Appointments ang nominasyon ni Secretary Leonor Briones bilang kalihim ng Department of Education. Narito ang report ni Joyce Balancio. Halos 4 na oras dininig ng Commission on Appointments ang pagtatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Secretary Leonor Briones bilang kalihim ng Department of Education sa pagdinig ng CA Committee on Education, Culture and Sports sa pamumuno ni Senator Bam Aquino. Kinwestiyon ni Representative Julieta Cortuna ang paglalagay ni Secretary Briones ng karagdagang consultants na umano'y may administrative positions sa iba't ibang universidad sa bansa. Have you considered more or less assessing or having that assertion or critical thinking of considering first those existence or the existence of your 763 men and women before getting an outside consultants? This is why kailangan, Your Honor, your Mr. Chairman, ng outside consultants who can look at the agency from the outside. Kasi
halimbawa, kung may problema sa loob, you can also get the answers. Pero nakakatulong yung mayroong ibang nasa labas na mga eksperto. Dinepensahan rin ni Briones ang pagdadagdag niya ng assistant secretaries at undersecretaries na tututok sa paggamit ng pondo ng kagawaran. I created 2 undersecretaries for finance. One to look into the utilization of the budget because this is the main problem. The monitoring, especially the coming in of reports, since we download the expenses up to the level of the schools. Samantala, nilinaw din ni Secretary Briones na wala sa mandato ng DepEd ang mamahagi ng kondom sa mga paaralan sa kabila ng naipasang reproductive health law. Nilinaw din ito na hindi hadlang ang kanyang edad upang magampanan na maayos ang trabahong iniatas sa kanya ng Pangulo. It is true that I use a wheelchair whenever I travel by plane. But everybody, I'm sure here agrees that there is no correlation between the state of my knees and the state of my brains, as well as the capacity to analyze challenges, whether these be related to education, to finance, to politics, and the economy. Matapos sa mga pagtatanong ng CA members, narekomenda na ng komite sa plenaryo ang confirmation ni Briones at wala namang tumutol dito. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Kinakailangang i-reappoint ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 5 miyembro ng kanyang gabinete na na-bypass ang kumpirmasyon. Kabilang sa mga muling bibigyan ng appointment ng Pangulo sina Department of Health Secretary Pauline Ubial, Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Tagiwalo at Department of Environment and Natural Resources Gina Lopez. Nakatakdang sumalang ang mga ito sa confirmation hearing sa pagbabalik ng sesyon sa Mayo. There are different reasons for delay in the schedule. We lost 1 or 2 sessions of the CA because we reorganized the Senate. Yan naman. The nominees submitted, completed the records on different dates. So Magandang balita sa lahat ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi na kayo magbabayad ng terminal fee simula sa Abril ngayong taon. Narito ang report ni Joan Nano. Aalisin na muli sa mga binibiling ticket ng mga overseas Filipino worker ang 550 pesos na sinisingil para sa terminal fee. Simula sa April 30, 2017, ang lahat ng OFW na bibili ng plane tickets sa mga ticketing office o travel agencies ay hindi na pagbabayarin ito. Habang sa July 30 naman nakatakdang ipatupad ang terminal fee exemption para naman sa online purchases. Kinakailangan lamang na magpresenta ang mga ito ng Overseas Employment Certificate o Valid Employment Contract at recent payslip sa kanilang pag-check-in sa airport bago ang kanilang departure bilang katunayan na sila ay lehitimong OFW. Aminado naman ng ilang airline company na makakaapekto ito sa kanilang kinikita. Ngunit mas importante anila na maibigay sa mga OFW ang nararapat nilang matanggap na benepisyo. There's a reduction in revenue. No? Ang importante is the government was able to fix the problem. No? Konting sacrifice lang on the part of the airline and also on the part of the passengers. No? But in the end, it's for the benefit of the riding public. No? Labis namang ipinagpapasalamat ng mga OFW at ng mga grupong nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawang Pilipino ang hakbang na ito ng pamahalaan na anila'y magdudulot sa kanila ng malaking kaginhawaan. Sobrang regalo talaga ito sa mga OFWs. Ito ay isang pagtatama. At least, di ba, makakaano na kami, ginhawa-ginhawa, wala nang iisipin, ay, magbabayad pa wala kami, yung ganun. Di masaya din, di ba, at least may pagbabago. Samantala, tiniyak naman ng MIAA na tuloy-tuloy pa rin ang pagre-refund nila sa terminal fees na nasingil sa mga OFW sa ilalim ng nagdaang pamamahala. Wala tayong prescription pag hindi ho na-refund, pwede ho nilang puntahan ang aming opisina, pwede ho nilang i-refund yung mga dati ho nilang nagamit at hindi ho na-refund pag alis ho nila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Pinirmahan na ni Labor Secretary Silvestre Bello III ngayong umaga ang panibagong department order sa contractualization. At mula sa Maynila, makausap natin sa pamamagitan ng telepono si Aiko Miguel live.
Go ahead, Aiko. Yes, Wala, magandang tanghali. Alas 10 ng umaga nagsimulang magprotesta ang labor group sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment. Sinukonsultan nila ang tatakdang ilabas pa ni bagong Department Order sa Kagawaran kaugnay ng contractualization ng mga Pilipino. Inasyahan nila ang pag-issue ng Department Order kung kakasagot sa panawagan na wakasan ng ENDO. Alas 11 naman ng umaga nagpatawag ng isang pagpulong sa media ang Department of Labor and Employment. Pinirmahan na nga ni Secretary Silvestre Bello III ang Department Order 174 Series of 2017 na nakapaloob ang contracting and subcontracting arrangement. Matapos ang siyam na buwang konsultasyon at pagpupulong sa mga grupo ng labor sector at mga employer, ang DOA niya o Department Order anya ay hahalinghin sa Department Order 18-A ng DOLE. Paliwanag pa ng kalihim regulasyon ang DO sa lahat ng uri ng contractualization at fixed-term employment sa bansa. Nilinaw din ang kalihim na ang prohibition ng lahat ng uri ng contractualization ang nasa diskresyon ng kapulungan ng Kongreso. Ang DOLE lamang ay responsable sa regulasyon ng contracting at subcontracting at labor-only contracting ng mga manggagawang Pilipino. Nakapaloob sa Department Order ang pagbabawal sa labor-only contracting of job at agency, pag-i-issue ng blankong payroll, pag-require sa isang empleyado na maging miyembro ng isang kooperatiba, ang pagkakaroon ng ENDO, pag-hire ng isang empleyado para magtrabaho sa loob lamang ng 5 o 6 na buwan. Maasa naman wala si Secretary Bello III na ito na ang magiging solusyon para wakas ang ENDO sa bansa, lalo na sa agad-anya silang mag-iinspeksyon ng mga kumpanya at business establishments upang masuri kung alin sa mga ito ang may contractual employees pa rin na walang sapat na benepisyo at sapat ng sahod mula sa kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Yan muna ang latest live mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Wala. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live mula sa Maynila. Mag-iinspeksyon ang House Committee on Transportation sa mga pantalan, airport terminals at mga pangunahing kalsada sa buong bansa. Kaugnay ito ng pagpasa ng Anti-Crisis Bill o Substitute Bill para sa hiling na emergency power ng Administrasyong Duterte upang masolusyonan ang problema sa trapiko. Sisimula ng 12-day inspection sa tinawag na Western and Eastern Nautical Highway Expedition sa March 17. We have to inspect the ports, tsaka yung mga dinadaanan, no? Kung okay ba, safe ba sa mga travelers. Pinagbigyan ng Quezon City Regional Trial Court ang kahilingan ng 6 na Tanay bus accident survivor na ideklara sila bilang pauper litigant o mahihirap na dapat tulungan ng pamahalaan. Ito ang naisip na paraan ng Lawyers for Commuters Safety and Protection upang hindi na gumastos pa ang mga biktima sa pagsasampa ng kaso laban sa kumpanya ng bus sa kanilang pinapasukan. Determinado ang ito na ituloy ang civil case laban sa Bestlink Colleges, Panda Bus at Tours upang makakuha ng kaugnay ng aksidente. Isinusulong sa Kongreso ang pag-amyenda sa Anti-Distracted Driving Law na nagdagan ng mga ipinagbabawal o hindi dapat na gawin ng isang driver na nagmamaneho. Narito ang report ni Monok Son. Dinagdagan pa ang mga ipinagbabawal na gawin ng mga motorista habang nagmamaneho. Sa orihinal na bersyon ng Anti-Distracted Driving Law, limitado lamang sa mga gadget gaya ng cellphone at ibang electronic device ang ipinagbabawal na gamitin ng isang driver. Subalit sa isinusulong na amendment ngayon sa Kamara, mas malawak na ang nasasaklaw ng batas. Kung makakapasa, bawal na ang paggamit sa anumang bagay na makakasagabal sa pandinig ng isang driver gaya ng earphones, headphones o mga katulad nito. Kung mahilig kang uminom o kumain habang nagmamaneho, ipagbabawal na rin yan ng batas. Wala kasing dapat makahadlang sa paningin, sa pandinig o maging sa iyong kamay at sa iyong paa habang ikaw ay nagmamaneho sa kalsada. Hindi naman natin ma-specify, no, each one. Kaya ang terminology dapat as wide as possible na ma-cover natin yung mga pero yun nga, yung naobserbahan ko doon sa batas na yan ay may room for improvement. Pinapahintulutan naman ang paggamit ng cellphone sa emergency cases, lalo na sa mga ambulansya at fire truck. Nais namang samantalahin ng mga motorista ang isinusulong na amyenda upang bahagyang maluwagan ng batas. Kung gagawa rin lang naman sila ng amendment, so include na nila yung pagluwag naman pagka the vehicle is not in motion. Like for example, nasa traffic light, stop. So pwede siguro yun.
Ang MMDA, LTO at PNP-HPG ang magpapatupad pa rin nito sa buong Metro Manila. Gagamitin ng MMDA ang daan-daang mga CCTV upang manghuli sa mga lalabag at walang lusot ang sinuman dahil may recorded video ito. 5,000 piso ang parusa sa unang paglabag, 10,000 piso sa ikalawa at 15,000 piso sa ikatlong paglabag, kabilang na ang suspension ng driver's license. 20,000 piso naman sa ikaapat na paglabag at kanselasyon ng lisensya. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tiniyak ng National Water Resources Board na sapat ang tubig sa Angat Dam para sa Metro Manila ngayong tag-araw. Pero paalala ng ahensya, huwag aksayahin ang tubig para may magamit kapag dumating ang panahon ng pangangailangan. Narito ang report ni Ray Palayo. Nagsimula na ang 3-day celebration ng World Water Day sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources. Ang tema sa taong ito ay Water and Wastewater bilang pagbibigay diin sa nagamit na tubig. Ayon sa DENR, dapat matiyak na ang mga tubig na nagamit sa mga bahay o pabrika ay malinis muna upang hindi makasama sa pagbalik nito sa ilalim ng lupa o mga yamang tubig gaya ng karagatan. Mababawasan ho yung waste na na-generate natin. Malaking tulong din po yon sa pagmamaris ng ecology at environment natin. Sa datos ng World Health Organization, nasa 2.2 million ang mga namamatay sa buong mundo kada taon dahil sa diarrheal diseases o kontaminadong tubig na karamihan ay mga bata na mula sa mga developing country. Samantala, tiniyak naman ng National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila dahil nakapag-ipon ang Angat Dam sa mga nagdaang pag-ulan. Nasa 206.26 meters ang level ng Angat. Sa record ng NWRB, ito ang pinakamataas na antas ng dam sa nakalipas na 10 taon kaya't walang dapat ipangamba ang publiko. So sa tingin po natin, particular lang ngayong summer, ay tingin po natin may seguridad naman ng mga kababayan natin, lalo na sa Metro Manila, kung pag-uusapan ay yung supply ng tubig para sa taong ito po. Sa kabila ng sapat na supply, hinikayat pa rin ng NWRB ang publiko na magtipid sa tubig upang huwag itong masayang at magamit sa iba pang bagay gaya ng irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. At ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral mula sa Cebu City. Mayong udto, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug mayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nakalain-laing dapit sa Pilipinas. Nabiktima sa skimming devices ang mga account sa pipila ka government employees ug law enforcers sa usa ka automated teller machine sa Cebu City. Kini ang report ni Gladys Tuwabi. Nagbuhat og security measures ang Land Bank of the Philippines Cebu City. Human mahibaw-i ang unauthorized withdrawal sa ilahang mga bank depositor sa usa ka automated teller machine sa Banilad. Ubang empleyado sa lokal nga kagamhanan og law enforcers ang apil sa mga nabiktima sa gidudahang skimming scheme. Sumala sa Land Bank official, temporaryong gihold ang mga card sa mga adunay transaksyon sa maong ATM. Right now, gi-block na mo. That is why daghan ang nag-approach karon sa mga mga branches to ensure nga to check their ATM balances kung okay, kung wala okay lang. We will lift the blocking. But ug na they will immediately file. So para maka-file dayon sila sa ilang what is this? Kanang complaint. Nagbuhat sabog text blast ang Land Bank sa mga bank depositor ni ini aron mahibaluan kung aduna pay laing na biktima sa suspected skimming scheme. Sa karon nakig-alayon na ang giingong bangko sa mga investigation agency aron marisolba ang problema. We need the help of the other authorities, investigating agencies. We were trying to collate and review our CCTV footages na nakita nato ang so far duha. So I believe na foreigner. I believe that this is syndicate, I think. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Gipangita
karon sa Philippine National Police Angeles City ang usa ka grupo sa kalalakian human gingong nanggubot sa usa ka hotel sa Pampanga. Ani ang report ni Joshua Antonio. Pasado alauna Martes tingkat panapon ninya makatanggap yung reporting ng Angeles City Police Station 4 dikil kanukim pamangulura ding grupo ra ding lalaki kim metong hotel kin Don Wico Street, Barangay Malabañas. Kim meya kwa ki CCTV na ning hotel mayakit siya metong nga makasulod ang long sleeve black pinya ay Angel Ferdinand Marcos ang gugulisakan ni receptionist ning tinunggayan na hotel. Pagpangkaring tawan na ning hotel, kabud niya mo kanong Mimway Marcos, inyang eya mi pagbigyan ng burina niti, dikil kim booking ning karelang kayabe. Kita po namin na nandun po si Angel Ferdinand Marcos na medyo sumisigaw po na nahanap po niya yung manager, parang may gusto niya makausap regarding doon sa booking ng mga kaibigan niya. Metukwal expert ning check-in na ning kayabe ng Marcos at agpangking standard operating procedure ning hotel, kailangan na pa mong mamayad makarikila fee bayo pasibayong makalub king kwarto. Mitakutan na naman ding tawuan king hotel inyang migbantaya kanuing grupo ng Marcos. May sinabi po si Mr. Marcos na pagbabariling ko kayo lahat dito. So nag-decide na po kami na ako, yung hotel, sa security na may threat na po kasi tumawag na po kami ng police assistance kasi naisip po namin na may mga baril po sila. Inyang dinatala din tawan na ng Police Station 4 king hotel, biglaya kanong Beko Angel kayabera ding aliwa pa. Merakap naman ng bodyguard na niti at tinangging memya pasyag. Pagpangka rin pulis sa layang ay pakita dokumento yung merakap pa bodyguard kintatal na ng baril. Desidido naman ng management na ng hotel ang isampalang kaso labang king grupo ng Marcos. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Gipaandam sa Fivox Zamboanga ang mga mulupyo sa kasadpang bahin sa Mindanao nga duol sa Sulu Trench tungod sa posibleng mahitabo nga kusog nga linog. Si Dante Amento ang matud sa mga maong balita. Yamanda akorda el Philippine Volcanology and Seismology of Fivox Zamboanga que posible ay experiencia fuerte temblor el Western Mindanao, particularmente el Sambasulta o Zamboanga, Basilan, Sulu, Itawi-Tawi area. El magamensyonado lugar cerca na Sulu Trench que posible crea de magnitude 8 de temblor y 10 pies de tsunami por causa estaba este abajo del mar. The earthquake that can be triggered from the Sulu Trench, it could be ranging from 8.0 to 8.3. So that's why I'm calling it the bigger one. Asigon con Alan Labayog, officer in charge de Fivox Zamboanga, no debe esta calmante el posibilidad que menya otra vez el Sulu Trench, especialmente permita experiencia de temblor na diferente parte di país. Ultimo yamubi el Sulu Trench del Setyembre 21, 1897 que ay crea de 7.5 magnitude de temblor y a causa muerte del miles de vida. Yare itera el Fivox que debe estar perme alerto el mga residente y más bueno hace el preparedness plan, especialmente el mga grande ciudad como el ciudad de Zamboanga. If you're going to look at it, the proximity of Zamboanga City and at the same time the Center of Governance, Center of Education, Trade and Commerce, most of us, you can locate it along the coastal area. And these are also the areas that can be devastated by the tsunami. Fuera con este hindi también lejos el Western Mindanao na Cotabato Trench que ultimo yamubi del 1976 que a causa del muerte del 6,000 personajes por causa del magnitude 8.20 de temblor. Ta continúa también el ASIDA earthquake drill na ciudad de Zamboanga como preparación na tupada del fuerte temblor. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, ciudad de Zamboanga. Ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Deb Riveral. Maayong udto. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod. 3-time defending champion Novak Djokovic umabante na sa round of 16 ng BNP Paribas Open sa Indian Wells. Roger Federer, sunod namang sasagupain ang karibal niyang si Rafael Nadal. Implementasyon ng panibagong travel ban ni US President Donald Trump hinaharang ng isang huwes sa Hawaii. At
mahigit sa 800 residente sa isang barangay sa Paumbong, Bulacan na tulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. May dahilan para magbunyi ang 3-time defending champion na si Novak Djokovic sa Indian Wells kahapon. Ito ay sa dahilang dalampasan ng second seed ng torneo ang huling 5 games upang tiklupin ang big hitting na si Juan Martin Del Potro 7-5, 4-6, 6-1. Sinabi ni Djokovic matapos ang sagupaan ng third set na marahil ang pinaka-the best na tennis na kanyang nilaro ngayong taon. Ang panalo kay Del Potro ang nagbigay pagkakataon kay Djokovic na makapagiganti dahil ang Australian na si Nick Kyrgios na tumalo sa kanya sa Mexican Open ang susunod niyang assignment. Samantala umusad na si Roger Federer sa last 16 ng BNP Paribas Open sa Indian Wells. Pinatalsik ng 9-seeded Swiss maestro si American Steve Johnson na nahatak si Federer sa tie breaks sa 2 sets bago bumigay 7-6, 7-6. Ang long-time rival at kaibigan na si Rafa Nadal ang susunod na makakasagupa ni Federer. Naunang nagwagi si Nadal sa kababayan niyang Spaniard na si Fernando Verdasco 6-3, 7-5. At alamin naman natin ang iba pang balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. William Theo for the latest around the globe. Mahigit na 800 tiga Paumbong, Bulacan ang napaglingkuran sa libreng medical at dental mission na UNTV at Members Church of God International. Narito ang report ni Nestor Torres. Isang taon nang pabalik-balik ang pananakit ng mga ngipin ng 35 anyos na si Maria Belen Sakdalan. Dahil sa kakulangan sa panggastos sa pang-araw-araw na pamumuhay, hindi na niya magawang makapagpakonsulta sa dentista. Kaya nang mabalitaan ang libreng medical at dental mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Malumot, Paumbong, Bulacan, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Mahigit kalahating oras siyang naglakad patungo sa Barangay Malumot mula sa kanilang bahay sa San Jose. Kumikirot po, tapos papabalik-balik siya. Dahil po sa sira na siya, madalas siya sumakit. Kaya po nung nalaman ko may dental mission po, pumunta po ako kahit na nasa kabilang barangay. Salamat po at mabubunutan kami ng ngipin na kagaya kong mahirap. Laking tuwa naman ni Mang Alvin Espirito, isang traffic law enforcer, nang mabigyan siya ng libreng salamin sa mata. Bukod pa rito, naipa-check up din niya sa doktor ang kanyang ubo at sipon. Sa ubo, sipon po. Dahil sa init, lamig, mata po. Medyo malabo yung mata po. Medical mission po. Pasalamat po kay Brad Eli, kay Brad Daniel. Hindi po dahil sa kanila, hindi kami ma-check up. Maraming nahihirap na matutulungan din po. Umabot sa mahigit 800 Bulakenyo ang napaglingkuran sa iba't ibang medical services at natulungan sa problemang legal. Mayroon ding mga nabigyan ng libreng gamot, nakapagpagupit ng libre at nakapag-relax sa pamamagitan ng free massage. Mahalaga po dahil po hindi kayang suportahan ng barangay kayo mga nagkakasakit dito dahil isa sa pinakamaliit na barangay itong barangay ko. Marami pang mahihirap dito na talagang sa pagkain lang kapos pa sila kaya hindi sila makabili, hindi sila makapagpatingin sa mga doktor. Maraming salamat po Brad Eli, Brad Daniel sa binigay niyong pagkakataon sa aking mga kabarangay na magkaroon ng ganitong serbisyo publiko para sa aking mga kabarangay. Umaasa naman ang mga residente sa Barangay Malumot na masusundan pa ang pagsasagawa ng medical mission ng UNTV at MCGI sa kanilang lugar. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.